yung injuries gawa ng mga nabasag na mga salamin. Despite being so close to the epicenter, hindi sila nagkaroon ng tinatawag na radiation sickness. Kasi mga atomic bomb na yan, yung radiation yan. Kung di ka mamatay doon sa bomba mismo, doon sa radiation ka mamamatay. So wala. No radiation sickness, at matagal din silang nabuhay. Ito pong pangyayari na ito ay tinatawag na the Hiroshima miracle. When asked how they survived, when so many others perished, Father Schiffer simply pointed to the rosary. The priest believed that the daily recitation of the rosary and their deep devotion to the Blessed Virgin Mary had saved them from the devastation. They felt certain that Mary had protected them in that moment from that horror. At para dagdagan ko pa, kung natatandaan niyo pa, nung buhay pa si St. John Paul II, ating Pope, before Pope Benedict, may bumaril sa kanya. Ugali na Santo Papa, nasa papal mobile siya, exposed siya, merong bumaril sa kanya. Eh siyempre, yung mga tao, kuha ng picture, nakuna nila yun. Kung sa isang picture, may lumabas na ganitong picture, yakap-yakap ang ating Santo Papa na mahal na Virgen. Nagtataka sila kung bakit yun ang lumabas doon sa retrato. And because of what happened, yung sanang bala ng baril na tatama sa puso ng ating Santo Papa ay hindi lumihis. Kaya nabuhay pa siya. So yun ang milagro noon. Pwede niyong i-google yan. So the story of the Jesuit priest in Hiroshima is a powerful testament to the hope that Mary brings into our lives, especially in the darkest and most desperate times. As we reflect on her life and prepare for the Jubilee 2025 na nag-umpisa na po ngayon with the distinct pilgrims of hope, we are invited to follow the example of Mary and become bearers of hope. Tayo po mismo ang magdadala ng hope ng pag-asa in a world na talagang kinakailangan ng pag-asa. In declaring Mary as the Mother of God, ngayon pong araw na ito, at yan po ang first at pinaka-importanting title ni Mary. Alam po natin, marami siyang title. Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, at iba't iba pa. Pero pinakauna at ang pinakamahalagang title niya ay yung pinagdiriwang natin ngayon. Mary, the Mother of God. Si Maria, Ina ng Diyos. Yan po pinagtalunan ng mga obispo roon. Sapagkat ayaw maniwala yung iba, paano siya magiging Ina ng Diyos? Eh, hindi naman siya Diyos. Ang paliwanag ng isa ay parang ganito. Yung bang ina ng presidente, hindi ba ina lang siya? Hindi naman siya presidente. So the same with Mary. Because Jesus is God, so she is the Mother of God. But she is not a goddess. So yung po ang paliwanag kung bakit natanggap ang title, Mary, the Mother of God.
From the moment of the Annunciation, when she responded to the angel's message with a humble and courageous yes, Mary embarked on a pilgrimage of faith, a journey that was filled with challenges, uncertainties, and profound trust in God's promises. Hindi dahil tinanggap niya ang kalooban ng Diyos, wala nang paghirap. Naghirap pa rin siya hanggang doon sa paanan ng krus. Naghirap siya noong namatay si Jose. Naghirap siya noong umalis si Jesus for his public ministry. Naghirap siya noong masalubong niya ang kanyang anak na si Jesus na pasapasa ng krus. Naghirap siya noong nasa paanan siya ng krus at nakikita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Parang paghihirap ng isang ina na may malubhang karamdaman ng kanyang anak at wala siyang magawa, inutil. Paghihirap ninyo na wala kang magawa. Ayun na ang anak mo sa banig ng karamdaman pero wala kang magawa. So the same thing with Mary, wala siyang magawa. Inutil. Doon sa paanan ng krus. At kasama rin niya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. As we begin the Jubilee year, a time